Nagsimula ang chapter na ito nang sinabi niya kay Theo na may ideya siya para malutas ang problema. Nagulat si Theo nang marinig na may solusyon si Sejen at tinanong kung ano ang magagawa niya mula sa malayong palapag na ito. Hiningi niya kay Sejen na sabihin ang ideya, at sinabi ni Sejen na kumuha siya ng mga bodyguard para sa kanyang proteksyon. Iminungkahi niya na maaari niyang upahan si Ox number 3 bilang isang libreng mersenaryo para bantayan siya. At namangha si Theo sa ideya na hindi niya naisip dati. Ang isang libreng mersenaryo ay isa pang klase ng trabaho sa loob ng tore, tulad ng mga naglalakbay na mga ngalakal. Tanging ang mga ipinanganak sa loob ng tore ang maaaring magkaroon ng ganitong klase ng trabaho. At madalas, ang mga matitibay na nilalang tulad ng mga buwaya, lobo, at aso ang pumipili ng trabahong ito. Sa pamamagitan ng kasunduan sa pagitan ng Free Mercenary Association at ng Wandering Merchant Association, pinapayagan ding gamitin ng mga libreng mersenaryo ang daanan ng mga ngalakal anumang oras sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Bukod pa rito, kung may kahilingan ang isang naglalakbay na mga ngalakal, kahit hindi rehistrado bilang libreng mersenaryo ay maaaring pansamantalang upahan. At magkakaroon din sila ng karapatang tumawid sa daanan. At iyon ang gusto ni Sejen na gawin ni Theo at Oxno. 3. Sinabi ni Sejen kay Theo na gusto rin niyang bumaba sa tore bilang isang libreng mersenaryo. Ngunit tulad ng mga naglalakbay na mga ngalakal, ang klase ng trabahong ito ay exclusive lamang sa mga ipinanganak sa loob ng tore. Namangha si Theo na naalala ito ni Sejen. At pagkatapos ay tinanong niya ang mas mahalagang tanong at tinanong si Sejen kung handa na bang kumilos bilang libreng mersenaryo si Oxno. 3. Hindi siya sigurado kung magagawa niya ang gawain dahil, kahit na malakas siya, isa lamang siyang halimaw mula sa ika-79 na palapag. Isinasaalang-alang din ni Sejen ang posibilidad na ito, kaya mayroon siyang isa pang ideya para doon. Idineklara ni Sejen na kung sasama si Ox number 3 kay Theo sa mga mas mababang palapag bilang kanyang bodyguard, babayaran niya ito ng 3 tower coins na 3 beses sa kanyang arawang sahod. Lubos na namangha si Theo sa ideya at tinanggal ang sombrero ni Sejen para tapikin ang ulo nito. Tinawag niya itong henyo at sinabing hindi niya kailanman naisip ang ganitong kamangha-manghang ideya. Sinubukan ni Sejen na maging mapagpakumbaba, sinasabing maaari rin itong magawa ni Theo sa karanasan. Isinuot niya muli ang kanyang sombrero habang inilalabas ang isang pakete ng churro at tinanong siya kung gusto niyang kainin ito ngayon. Hindi na kailangang sabihin, excited si Theo para sa kanyang snack time sa kandanggen ni Sejen. Habang kinakain ng churro, iniisip ni Theo na balang araw ay gagamitin din niya ang sitwasyong ito bilang halimbawa. Samantala, si Ox number 3 ay nasa kanyang bahay, at kinakabahan siyang tumingin-tingin bago umalis para magtrabaho. Ngunit nahuli siya ng kanyang kasintahan at tinanong kung saan siya pupunta. Nagulat si Ox number 3, at galit na nagreklamo ang kanyang kasintahan na hinahanap niya siya. Hinahanap siya sa loob ng 3 araw dahil wala siya sa paligid. Hindi ako eksperto sa biology, ngunit masasabi kong ang mga utong ng gatas ng baka ay wala kung nasaan sila sa isang ito. Habang lumalapit ang Minotaur na nagngangalang Ox o Cow number 4 sa kanyang kasintahan, siya ay natatakot. Nerbyosong sinabi niya na wala iyon at sinubukang paalisan siya, ngunit mas lalo lamang siyang pinaghinalaan. Tinitigan ni Cow number 4 ang kanyang mukha, na mukhang mas malusog at mas buo, at naisip niyang palihim siyang kumakain sa kung saan. Hindi makapagsalita at nerbyo si Ox number 3, at pagkatapos ay sinimulan siyang kalugin ng kanyang kasintahan. Sinabi niya sa kanya na dalhin siya kung saan may pagkain. Sinubukan niyang sabihin sa kanya na lahat ito ay nasa isip lamang niya, ngunit hindi madaling mapapaniwala si Kauno. 4. At sinabi niya na kung hindi niya sasabihin ang totoo, isusumbong niya sa komandante na hinahanap siya. Ipinahayag niya na malalaman ng lahat na palihim na kumakain si Ox number 3, at pagkatapos ay paparusahan siya. Takot siya sa banta at sumuko, pinayagan ng kasintahan na ipagdiwang na nanalo siya sa laban. Inakay siya ni Ox number 3 habang sinasabing maging tahimik dahil lihim ang lugar na pinupuntahan nila. Nangako siyang mananatiling tahimik pagkatapos marinig ito. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang kuweba ni Sejen, kung saan siya lumabas gamit ang manual na elevator at nagulat na makakita ng isa pang Minotaur sa labas ng kanyang bahay. Nagulat din si Theo, at habang nerbyoso si Ox number 3 tungkol sa kanyang kasintahan, curious lamang si Kauno. 4. Lumabas si Sejen sa kuweba at tinanong si Ox number 3 kung may kasama siyang kaibigan. At nagpakilala ang baka bago sinabi kay Sejen na sinabi ng kanyang kasintahan na makakakuha sila ng damo kung huhukayin nila ang lupa. Nerbyosong tinanong ni Ox number 3 si Sejen kung maaari niyang paalisan ang kanyang kasintahan.
Sinabi ni Sejen na nagtatrabaho rin dito ang kanyang kasintahan, sinasabing kung hindi siya bibigyan ng pagkain, magkakaroon siya ng malaking problema. Walang magawa si Sejen kundi titigan siya ng bahagyang pagkadismaya. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi kay Cow number 4 na kukunin niya siya, ngunit para sa ibang trabaho. Sabik siyang makinig, at sinabi ni Sejen na ang naglalakbay na mga ngalakal na pusa na si Theo ay pinagbabantaan ng grupo ng mga lobo ngayon. Ngumiti rin si Theo at sinabing nakakalito ang mga bagay. At pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Sejen ang kanyang paliwanag. Sinabi niya sa baka na kung papayag siyang maging bodyguard ni Theo bilang isang libreng mersenaryo. Bibigyan niya siya ng 3 tower coins kada biyahe, na 3 beses na higit pa sa arawang sahod ng kanyang kasintahan. Tinanong niya siya kung ano ang kanyang naiisip, at direktang sinabi ni Cow number 3 na ayaw niya nito. Nagulat si Sejen at tinanong siya kung ayaw niyang magtrabaho, ngunit sinabi ng baka na hindi niya makakain ang mga tower coins. Napagtanto ni Sejen na mali ang kanyang approach, at kaagad niyang inayos ang kanyang alok. Sinabi sa baka na makakakuha siya ng 3 beses sa isang araw kasama ang mga merienda kung tatanggapin niya ang trabaho. Hindi siya nagdalawang isip at sinabing handa siyang umalis agad sa trabaho. Pati si Ox number 3 ay handang maging libreng mersenaryo para sa pagkain, at napagtanto ni Sejen na baliw sila pareho sa pagkain. Pumayag siyang payagan silang dalawa na maging bodyguard ni Theo dahil mas mapagkakatiwalaan ito. Sinabi ni Sejen sa kanila na ipapak din niya ang pagkain upang makakain sila habang naglalakbay, sa kanilang kasiyahan. Niyakap ni Cow number 4 ang kanyang kasintahan. Sinabing masaya siyang ipinakilala siya sa magandang lugar. At namumula siya habang sinabing masaya rin siyang makatrabaho siya. Nakakaramdam ng selos si Sejen sa nakikitang nagiging malapit sila sa isa't isa dahil wala siyang kasintahan sa buong buhay niya. Kaagad pagkatapos noon, naging abala si Sejen sa pagtatrabaho at nag-aani ng mga dahon ng sibuyas mula sa kanyang panlabas na bukid. Malawak ang bukid, kaya marami rin ang naani niyang mga dahon. Gayunpaman, habang nakatingin siya sa bonte ng mga dahon kasama ang mga magulang na kuneho sa tabi niya. Iniisip niya kung sapat na ito para pakainin ang 2 minotaur. Biglang dumating si Theo at tinanong si Sejen kung dadalhin na ba niya ang lahat ng damo. At tinanong din kung magkakasya ito sa kanyang balutan. Nag-aalala si Sejen na baka walang sapat na espasyo si Theo para dalhin ang mga cherry tomato kung dadalhin niya ang daming damo. Ngunit tiniyak ni Theo na wala siyang dapat ikabahala. Binuksan ni Theo ang kanyang bag at itinapon ito sa bonte ng mga dahon. Agad na sinipsip ng bag ang lahat ng mga dahon ng sibuyas at bumalik sa kamay ni Theo. Napabulala si Sejen na tila mas maraming laman ang kayang dalhin ng bag ngayon kaysa dati. Mayabang na sinabi ni Theo na ito ay dahil ngayon isa na siyang mid-level na naglalakbay ng mga ngalakal. Ipinakita niya ang kanyang badge kay Sejen, sinabing nang ma-promote siya sa mid-level na mga ngalakal. Lumaki rin ang kapasidad ng kanyang balutan. Naging mausisa si Sejen tungkol dito at maingat na tiningnan ang badge ni Theo. At napansin niyang iba na ang kulay nito kumpara dati. Nagreklamo si Theo na parang siya na ang girlfriend mo, tinawag si Sejen na walang pakiramdam dahil ngayon lang niya napansin. Hinailan ni Sejen ang kanyang pisngi habang sinasabing tigilan na ang pag-aaksaya ng oras at maghanda na agad para sa kanyang pagbebenta. Pagkatapos noon, sinabi niya sa pusa na may regalo siya para sa kanyang pamilya na nais niyang ipadala. At tinanong siya kung alam niya ang gagawin. Hindi masyadong nais sumagot si Theo dahil inis pa rin siya sa paghila ng kanyang pisngi. Pagkatapos, mayabang niyang sinabi kay Sejen na hawak niya ito at sinabi sa kanya na ipaubaya na sa kanya ang mga bagay-bagay. Pagkatapos noon, umalis siya kasama ang 2 minotaur na nasa magkabilang tabi niya upang bantayan siya mula sa hindi nakikitang mga banta. Sinabi ni Sejen sa kanila na mag-ingat at tinanong ang 2 minotaur na protektahan si Theo ng maayos. Pinanood niya silang umalis, kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan, ang itim na kuneho na nakaupo sa kanyang balikat at ang iba pang mga kuneho na nakatayo sa lupa. Naisip ni Sejen ng malakas, tinatanong ang sarili kung hindi kakainin ng mga minotaur si Theo pagkatapos nilang maubos ang mga dahon ng sibuyas. At natakot ang itim na kuneho sa kanyang pesimistikong proseso ng pag-iisip. Samantala, sa magandang Passageway Village. Isang lugar na tinitirhan ng mga naglalakbay ng mga ngalakal sa loob ng isang kuweba sa isang higanting puno. Naghihintay ang mga wolf mercenaries kay Theo. Isa sa kanila ang nagdala ng pagkain para sa grupo, at sinabi ng kanilang kapitan na si Elka na mahusay ang kanyang ginawa. Tinanong niya ito tungkol sa pera na natitira sa kanila, at sinabi ng lobo na halos ubos na ang pera nila. Ang pangatlong lobo, si Elko, ay galit at magagalitin, at tumangging kumain ng inalok siya ng pagkain ni Elka.
Nalulungkot siya at nahi-homesick at tinanong ang kapitan kung hanggang kailan sila mananatili sa lugar na ito. Nagreklamo siya na pagod na siyang manatili dito at magbantay ng mga taong dumadaan. At ngayon nais na niyang bumalik sa kanilang tahanan sa ika-85 palapag. Ito ay ikinagalit ni Kapitan Elka, at sinigawan niya si Elko, sinabihan siyang itigil ang pagsasalita ng walang kwenta. Pinaalalahanan niya ito na isipin ang mga miyembro ng kanilang tribo sa ika-85 palapag na naghihintay sa kanila na magtagumpay sa misyon habang sila ay nagugutom. Sinabi niya na kung hindi nila makukumpleto ang misyon, hindi sila makakatanggap ng rasyon ng pagkain mula sa landlord grid. At nakasalalay sa kanila ang kaligtasan ng kanilang tribo. Determinadong magtagumpay si Elke sa misyon na ito, at umiiyak si Elko habang humihingi ng tawad sa kanya. Inamin niyang nagkamali siya at hiniling sa kapitan na huwag magalit sa kanya. Napabuntong hininga si Elka at binitiwan ang kanyang galit, pagkatapos ay sinabihan ang nagrereklamong lobo na kumain ng kahit konti kahit hindi siya gutom. Pinatahan din ng pangalawang lobo si Elko, sinabihang ito ang mahalagang pagkain na binili mula sa pera na inipon ng kanilang tribo para sa misyon. At kailangan nila itong gamitin ng maayos para manatiling malakas. Inalok niya rin ang pagkain kay Elka, ngunit nang tanggapin niya ito, may napansin agad ang kapitan at agad siyang naghanda para sa paghabol. Naamoy niya si Theo bago pa niya ito makita. Nang makumpirma ang presensya nito, nanumpa siyang sa pagkakataong ito ay sisiguraduhin niyang makakakuha siya ng impormasyon tungkol sa Straw Hat mula kay Theo sa lahat ng paraan. Dito nagtatapos ang kabanata. Maraming bagong detalye tungkol sa kwento sa kabanatang ito. Kabilang ang girlfriend ng Ox number 3, at ang sosyal na hierarchy ng mga nilalang sa loob ng tore. Mukhang namonopolyo na ng landlord grid ang lahat ng uri ng pagkain sa loob ng tore. At magiging interesante kung ano ang mangyayari kapag nagtagpo sila ng magsasakang tore na si Sejen. Manatiling nakatutok para malaman ang susunod na mangyayari. At mag-iwan ng mga like at komento para suportahan kami.